Kilaguning igpampo ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. dinan mo keng pamangan, King Aldo. Give us this day our daily bread. Atin niya pong episode ni Cara David, King Mindoro, about the Mangyans. I think it's not only one episode, may aliwala yata si Sabiana. Misan in-interview de po keng podcast keng UST. A priest from UST, a Dominican priest, interviewed Cara David. At binanggit na po nining, kilala po yung Cara David, paunakaning Bishop Ambo David ng ni Cardinal-elect Pablo David. Anak niya naman pong Randy David, yung pangane Dapuri Bishop Ambo. May tuknangan niya po kareng Mangyan in Mindoro, and she lived with them. And minsan po manasan da, tinukiyang manasan. Yata po ka ng manasan da, menikwalang asan, para kayong kailangan da kayong patingapon. Kunyari mo, kayong pamilya mo, 5 kayo, o tiko pangabe, ikwada na itangasan, maging ulam da kayong patingapon. Ikwada na rin asan. Yatang nakuha na ang sapat para sa araw, para sa aming mga kasama, ay makakakain na rin. Pati rin nga beda, makapanganala. Nung papunta ako sa bundok at nakilala ko yung mga mangyan, nang huli ng isda, tapos sabi ko sa isa, alam mo kuya, kumuha kaya tayo ng malaking net, malaking lambat, para makakuha tayo ng mas maraming isda, para bukas hindi na tayo magugutom. Kumata na mo, maragula, ay lambat, para karakalayasan, no? Dakpanta na lang ang Denny. Tumawa ang mga mangyan. Sabi ko, bakit naman po kayo kukuha ng marami? Mabubusog na po tayo sa isdang ito. Bukas naman, nandyan pa naman ang mga isdang yan. Bibigyan po tayo ng Panginoon bukas. Baka pag kinuha natin lahat ngayon, ang mga isda, baka bukas, hindi na tayo bibigyan ng ilog. Grabe, ano pong Cara David. Ito yung mga taong sinasabi nating uneducated, mga taong hindi nag-aral, pero when they talk about education, sasabihin nila uneducated sila, itong mga tao, but these people, sila yung nagtuturo sa atin, hindi tayo. Just take whatever is due for you for that day. Parang sinasabi ng mga mangyan, kunin mo lang yung makakain mo ngayon. Huwag mong kunin yung para bukas. May bukas pa naman. May isda pa naman. Tayo po, lumaki po tayo sa negosyo. Sa Patag, dito sa Angeles, dito sa Pampanga. We learn how to manage business. Sa negosyo, ganito yung lengguwahe nila. Ganito yung kanilang mga salita. Their own way of thinking. To gain, you have to consider the economy of the scale. The higher the volume, the better. Kung negosyante ka, gusto mo marami. Pag dumarami, mas marami kang kikitain. Business geared towards productivity. The more, the better. You win over competition. The principle of efficiency. Dapat maximize natin yan. And even profitability. Dapat malaki yung kikitain natin. We want to be effective and efficient with time and our resources to maximize, to meet our bottom line, our profit in business. But in the long run, we lose the human and the personal connection in our relationship.
Parang hindi mo na kinikilala ang kapwa pag kinukuha natin yung lagpas sa ating pangangailangan. Tignan po ninyo, animals take only what they need. Nakakita na po kayong, may question po ako, nakakita na kayo ng baka na may backpack? Kumakain yung baka, maraming damo, tapos kumuha yung baka, linagay niya sa kanyang backpack para bukas may news pang damo. Hindi naman po, ne? Yung aso, pag kumain yung aso, mayroong ubang supot. Pagkatapos niyang kumain, isusupot niya yung extra. Tawag doon na Sharon. Hindi naman magsya-Sharon yung mga aso, di ba? Yung pusa, ganun din. Kakainin lang yung kaya nilang kakainin, tapos. Hindi naman nag-aral yan. Pero kinukuha lang nila yung kailangan nila sa araw na ito. But humans are very different. Iba yung mga tao, iba tayo. Humans desire more than what they need. And when they do, pag nakuha nila yung kailangan nila lagpas sa kanilang pangangailangan, we even call them successful. Uy, successful ka? Ang dami-dami-dami mo nang nakuha. Ang dami-dami mo nang naipon. But seemingly, the teachings of Jesus today, parang mangyan si Jesus. Siguro si Jesus mayroon siyang dugong taga Mindoro. Sabi kasi ni Jesus, parang mangyan siya. Give us this day our daily bread. Potang yung kapampangan, igpami at sukaban mo, misang banyaligyo mo, datang kaya kaming kayarin mo, pamintuan ni lumo, kaya tisuli pantiban. Ing kakanan mi, ing aldongen ni, ibigay mo, kaya pamangailangan. Higit siya po, ing kakanan mi, king aldo, ibigay mo kaya kami, king aldongen. Tama po, may nga ding, ing kakanan mi, keng pabulan, pag-i-advance mo na, Lord. O yung pamangan mi siguro, quarterly, lungbulan, i-advance mo na, Lord. O yung pamangan ming pabula, na mabulan, ibiyayo na po. Pero bala mo'y Kristo, kaisip no retang mangyan. Bakit? Dan ako mampaburen. Eto ami gagana ka. Ining kwento ng Kara David, malapit siya ketang kwento ng meto nga obispo ng eni. Kanita pa obispo, menok na nga niya po king Mindoro, Marigundun yata. He also lived with the Mangyans. Oneng niya ta pong tinuruya po kanyan Don Bosco. Don Bosco preach siya po Father Broderick Pabilio. Miyasay niya po keng Don Bosco Makati. Tuturuya po ka rin eskwela, ka rin university. Dakalya kaluguran at taga Makati. At makwaltala po rin ang kakilala na. Anda po may ganyang obispo, mira siya naman para pasibayo ka rin. Nepo, atin niyang bisita, misan, keng Mindoro, dinakit dala keng Kapatagan. Uling nila pwede rin sa kenda keng bundok. So, dinakit nila pong Bishop Pabilio, ang pupapuit ang detang mangyan na kaya beda, detang guide. Yan takadong papanig no keng bundok, medyo may kapila na lang 30 minutos na siguro, mamanik la. Taga Makati la po, may garal la, professional la. May nagila po kanong biyabas. Biyabas. O nang detang biyabas, ano po karakal, den bunga do. Ang pong mga dagularet ang biyabas, manyaman la. Masarap yung nakita nilang bayabas. Tapos sabi ng mga taga Makati, kuha tayo ng bayabas. Mukhang masarap. Ita pong meto nga mangyan, kinangwaya, kiskusa na po, at saka na kininis. Penga na po itang kayang biyabas. O din yung taga Makati, kailangan mo po ginawang meto nga biyabas. Pepalwal daw po rin ang plastic na kayong bag. At saka daw po gisan det ang biyabas. Kebit na lang po kita supot daw. May pakrutya po itang guide. Nabigla yung kasama nilang mangyan. Sabi niya, ba't niyo po inubos yung bayabas? Paano po yung susunod na maglalakad dito? Wala na silang bayabas. Pakibalak daw po rin ang susunod na dumalan. Ano po kadakal? Kabayad na reta na po.
Tapos sabi ng mangyan, 1 oras pa po ilakad natin. 1 oras niyo pong binubuhat yan. Huwag po kayong mag-alala. Wala pa po tayo sa bundok. Mas marami pang bayabas doon. Mas malalaki pa po. Meron pa pong ibang mga bunga. Meron din pong lansones doon. Meron din pong mangga. Kalungkot na po rin taga Makate. Bekot-bekot dala po rin ang kanilang marakal, amabayat, abiyabas. Samantalang dakal pa palang daratang. Menig lola po ne. Pero the same lesson from Cara David and Bishop Broderick Pabilio, we already have enough for the day. The same prayer of Jesus, give us this day our daily bread. Mahatma Gandhi said, humans desire more than what they need. When they do, they call it success. The world is big enough to satisfy everyone's need, but it will always be too small to satisfy everyone's greed. Inka nung kaya katang mundo, sapat na po para apakibatan na nga ni kaya katang pamangailangan. Pero yung kaya katang mundo, kulang yat malatiya, kuling yan nangan apakibatan, yung kaya katamo kasakiman. Sorry for the term, mas kanya pong bagya. Hindi siguro yung tuturuning Diyos kaya katamo. Iti yung agkat na kaya katamo. Nung 5 ko, may kakapatad. Siyempre, kampengari, ang mo naman paborente ng anak mo, dan mo kan. Nung mga kopo tambengi, inisip mo na, pilanla kanande ng anak mo, pagsadya mo lang, pamangan para 5. O nanging metong garay ng anak mo, penganangan, pati retang para karetang 4. Palagay mo, ela dumanob din kapatad na. Palagay mo, ela mangailangan din kapatad na. Now we understand while we have poverty, we have hunger, and we have deprivation in our times. Because we fail to realize the prayer Jesus taught us. Give us this day our daily bread. Kilagyunig pa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen.